stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para max alaga, max protektado. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Oh, so good! Homeo so tanghon! So bagay sa bawat celebration! So easy, so dummy! Homeo so tanghon! Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow. White rose. White rose papaya. Wow. White rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga Hoy, ang bago ng panahon at mas maganda kung nakasabay ka. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Programang magbibigay ng mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri Ascenso, tuwing Sabado alas 3 ng hapon. Mga eksperto ang makakasama mo sa DZRH Radio, DZRH TV at live din sa Facebook, YouTube at DZRH News website. Parang training na walang training fees. Kaya maging updated para tuloy ang Agri Ascenso. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa, Sir JL. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po ka, Henry. Ayan, Merry Christmas advance. At ngayon, ang pag-uusapan po natin ay OB processing. Maitatanghal po natin sapagkat Sir JM, yung Disyembre ay pagtatambok pa rin natin ang value adding sa ating mga magsasaka sa pamamagitan ng pagpuproseso ng iba't ibang produkto. So OB processing ating pag-uusapan. Yes, ube. Ube. Yan, ito'y manggagaling saan ang ating guest, Sir JL? Ayan po ka, Henry, ang ating guest po maya ay ang branch manager for microfinance at focal person ng agribusiness ng Fatima Multipurpose Cooperative galing pa po sa Calubian, Leyte. At bago po yan, napag-usapan po namin ni Sir Lawrence Yanday Diego ko Sir JL last Saturday ang tungkol sa sustainable hito farming. Naku, ito palang hito ho ay napakagandang hanap buhay. Kung meron po kayong mga bakanting lote, pwede kayo magpatayo ng concrete fish pond o kung wala naman yung mga bakante po ninyong kural ng baboy, pwede po ninyong pagtayuan at malaki po ang magiging income po ninyo rito. Sapagkat itong hito, Sir JL, hindi ho ito alagaing maigi. Pag nailagay nyo ito sa fish pond at nalagyan nyo ng iba't ibang klase po ng pagkain ay maaari na po ninyo itong pagkakitaan habang kayo rin ay naglilibang sa iba pang hanap buhay. So, puntahan nyo lamang ang page ng page po ni Sir Lawrence Yanday Diego. Siya po ang manager ng isang itong Diego's Integrated Farm. Yan, puntahan lang po ninyo sa Facebook para makita at makapagtanong din po kayo para sa inyo pong future business ang hito
Production. Dumako na tayo sa... Mga balitang kailangan mong malaman sa Agri Balita. Narito na mga balita mula sa DA at sa ATI si Sir JL. Sir JL, go ahead. Maraming salamat po ka, Henry. At narito po ang ilang mga kaganapan at anunsyo mula sa Agricultural Training Institute at Department of Agriculture. Bilang suporta sa sektor ng paghahayupan, namahagi ang DA ng 24 na animal hauling trucks sa mga kooperatiba at asosasyon ng magsasaka sa Lipa, Batangas noong December 15. Nagsagawa rin ng aktwal na demonstrasyon kung paano gamitin ang truck kasabay ang pagtatalakay ng mga mahahalagang alituntunin at tamang pamamaraan sa paggamit nito upang matiyak ang kaligtasan ng mga hayop at ang maayos na operasyon ng mga kagamitan. Samantala, itatayo ang kauna-unahang Agriculture Machineries Production Complex sa bansa. Inaasahang mapapadali nito ang access ng mga magsasaka sa abot-kaya, dekalidad at gawang Pinoy na agricultural machineries na makatutulong sa pagpapataas ng ani at pagpapagaan ng gawain sa bukid. Ang inisyatibang ito ay nagpapakita ng patuloy na pagtitiwala ng ating mga foreign investors sa Pilipinas bilang sentro ng produksyon ng makinaryang pansakahan at mahalagang hakbang sa modernisasyon ng sektor ng agrikultura. Para sa iba pang updates at anunsyo mula sa kagawaran ng pagsasaka, i-follow ang kanilang Facebook page sa @DA Central Philippines at bisitahin ang kanilang official website sa www.da.gov.ph. Para naman sa anunsyo mula sa Agricultural Training Institute, bukas na pong muli ang aplikasyon para sa Batch 4 ng Youth Internship Program on Organic Agriculture or YIPOA. Kaya kung ikaw ay isang kabataang Pilipino na may edad na 18 hanggang 35 years old at nais mong sumailalim sa 21 buwang training na may kasamang hands-on experience at mentoring, para po sa inyo ito. Ang aplikasyon ay ginagawa sa kada rehiyon at para sa kabuuang detalye, tingnan lang po ang caption ng ating pong mga poster o pumunta sa mga pinakamalapit na ATI Regional Training Center sa inyo pong rehiyon. Good luck mga kabataang OA! At bago matapos ang taon, isang mainit na pagbate sa ating mga newly promoted staff at mga job order personnel na opisyal nang nakakuha ng permanenteng posisyon mula sa ATI Central Office pati na rin sa iba't ibang regional training center sa buong bansa. Naway magsilbi itong inspirasyon upang lalo pang pagbutihin ang pagbibigay serbisyo sa ating mga magsasaka at mangingisda. At sa ngalan po ng kalihim po ng Kagawaran ng Pagsasaka, Francisco Chu Laurel Jr. at sa buong pamilya ng Agricultural Training Institute na pinangungunahan ng aming pong direktor na si Ma'am Remelin R. Coter, binabati po namin ang lahat ng maligayang Pasko. Abangan po ang iba pang mga announcements mula sa ATI. I-follow po kami sa Facebook, X, Instagram at TikTok at ATI Interactive at bisitahin po kami sa aming official website at www.da.gov.ph. Yun lamang po ka, Henry. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kita mo, Sir JL, ako madalang akong mag-live ng singing career ko, pero dahil sa birthday mo ngayon, ay sabi ni Ma'am Nyet, kantahan daw kita ng live. Oo. Ano? Maraming salamat po kay Henry. Happy birthday, Sir JL! Birthday po ni Sir JL today. Kayo pala ay December, sir. Dapat iniksakto ng Pasko, ano? Hindi pa natiis yung pag-iri ni nanay. Sana nanay, isang linggo na lang naman, hindi nyo pa tiniis yung pag-iri ninyo para Jesus ang kanyang pangalan. Sir JL, babalik po tayo. Happy birthday sa inyo. Stand by. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite
MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Namamanhid po ba yung kamay ninyo? Sa umaga, paggising po ninyo, ganun din ang inyong talampakan na parang makapal ito? Yung paglakad po ba ninyo, hindi na pantay dahil parang hinihila po ninyo ang kalahati ng inyong katawan? Yung mukha po ba ninyo, ganun din, hindi na rin pantay kapag nagsasalita kayo? Maaaring ito ay senyales na humihina ang daloy ng dugo sa inyong mga utak. Naaapektuhan ang ating mga ugat. Ito ay tinatawag na neuropathy. At kung ito ay patuloy na mangyayari, aba, delikado. Baka mamaya may nagbabara na po na ugat sa ating ulo. Iwasan po natin ang mga pagkain na maaaring maging dahilan ng pagbabara. Iwasan din po natin ang tayo ay nagbibilad ng matagal sa initan. Iwasan din natin ang sobrang napapagod tayo at tayo ay dehydrated na. Ang lahat ng ito ay tinatawag na stroke noong araw or brain attack sa ngayon. Alagaan natin ang ating mga utak. Nag-iisa lang ito eh. Kailangan padaluyan ng maganda ang dugo dito. And of course, bukod sa inirereseta ng inyong mga doktor, maaari po ninyong isabay ang pag-inom ng mga suplemento at kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. I-try po ninyo at available na ito sa merkado. At syempre, sinasabi nga, galaw-galaw, baka may stroke. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Tip number 1 muna tayo. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Tutukan ang Techno Tip. Sa Pilipinas, tumataas ang demand sa ube tuwing holidays. Kaya malaking oportunidad ito para sa magsasaka dahil patok ang halaya, ice cream, cake at iba pa, nagiging mahalaga ang ube processing upang mapalawak ang merkado at kita. Ube sa merkado, kita'y sigurado. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Yan ang ating pag-uusapan ngayon, ang ube production. Abay, Sir JL, in advance ko lang yung greetings ko sa iyo. Alam ko bukas pa birthday mo eh. Pero dahil wala tayong programa bukas, in advance na namin ang greetings. Happy birthday pa rin, Sir JL. Sino ba ang ating guest ngayon at ang ating topic, please? Ayan ka, Henry, ang ating pong guest ngayong araw ay siya po ang branch manager for microfinance. At siya rin po ang focal person for agribusiness ng Fatima Multipurpose Cooperative na matatagpuan sa Barangay Cristina, Calubian, Leyte. Ayan, ngayong hapon po makakasama po natin si Sir Roger D. Boscay para talakayin ang topic po nating ube processing. Sir Roger, magandang hapon po. Ayun, Sir Roger. Magandang hapon din po, sir. Magandang hapon po. Alright. Sir
Robert, no? Tama? Sir Robert, kayo ay nasa Leyte Sir ngayon. po, Roger. Roger, sorry. Nasa Leyte kayo ngayon. Ako, Roger, kahit. Yes, sir. Nasa Ormoc po, sir. Aba, sa Ormoc. Naku, maganda riyan sa Ormoc. Gaano kalapad itong, yung inyong, kayo mismo, wala kayong taniman ng ube, umaangkat lang kayo, tama ba? Bumibili po kami sa mga members po namin ng mga farmers, sir. Around 2,000 farmers po yan. Kasi cooperative. Cooperative. Si bago ko kayo ibigay kay Sir JL, lahat bang ube violet? Hindi po. Kita mo, Sir JL? Bakit ho? May ibang kulay talaga? Mayroong puti, rainbow, tsaka purple, may deep purple din po. Kita mo? Ayun. Akala talaga natin pag sinabing ube, violet lang no? Meron pa yung puti ho, pero same texture, same variety, same lasa? Opo, mas mabango pa nga po yung puti, kaya lang hindi siya masyadong magandang tingnan sa market po. Kasi nga puti. Nasanay kasi tayo, Sir JL. Pag ube, yung violet talaga. Violet. Okay. Sir JL, go ahead. It's your turn. It's your ball. Ayan. Alam mo ka, Henry, personal favorite ko talaga itong ube, lalo na kapag umaakyat ako ng Baguio. Always ube jam yung nasa pasalubong ko. Kaya excited ako sa topic natin ngayong hapon. Sir Roger, gusto po naming malaman sa napakarami pong produkto sa sakahan, bakit ang napili niyo pong iproseso ay ang ube na inyong pong cooperative? Kasi medyo ma-experience na rin po kami mag-process ng root crops. Nauna na po yung kasaba. Nagdi-deliver po kami ng 2-3 tonelada na kasaba grades sa Bohol. Kaya nung inintroduce po ng Philippine Root Crops yung ube sa amin, sinamahan niya din po kami doon sa malaking buyer namin, yung Filipino Ube House from Cagayan. Natikman ko rin yan, Sir Roger, yung powder na ready-to-mate na ube. Nabanggit nyo kanina, Sir Roger, na may humigit kumulang 2,000 na farmer members na ng cooperative ninyo. Opo. Ayan. Sa mga ito, Roger, lahat ba ito ay nagtatanim ng ube or may mga iba pa po silang itinatanim na mga produkto? Sa ngayon, mas marami yung nagtatanim ng kasaba. Mga nasa 15 to 20% pa lang yung nag-uube. Kaumpisa lang namin this year, yung February namin inopen yung aming planta. February this year. So nasa 20% ng mga farmer members natin. So malaki-laki rin iyon, no? Sir Roger, around mga 400 farmer members siguro ang nag-engage sa ube processing or ube production. Matanong lang namin, Sir Roger, dahil alam naman natin lalo na sa Region 8 sa Eastern Visayas kasi nandyan yung Philippine root crops. Sagana sa iba't ibang mga root crops po dyan gaya ng yung nabanggit mong kasaba, kamote at iba pa. Ano po yung kaibahan ng ube sa iba't ibang klaseng root crops po natin when it comes sa lasa, sa nutrisyon at sa gamit? Medyo hindi ako kabisado sa mga nutritional content po. Pero sa according naman po sa Philippine Root Crop Research and Training Center, ang nasa ube, mayroon siyang anthocyanin. Siya yung antioxidant na yun yung nagbibigay sa kanya ng kulay ube. Yung anthocyanin. Na good siya, mas maganda siyang source ng energy, maganda sa puso, sa blood circulation, saka sa digestion, at nire-regulate din niya yung sugar level ng tao. Yun yung sa pagkakaalam ko po. So talagang pala, Sir Roger, sa mga talaga pala, Sir JL, na natural na kulay yun, walang inilalagay na parang pakwan, di ba? Yung pakwan, nilalagyan mo ng pampakulay yung laman. Wala ho, talagang Sir Roger, wala talagang inilalagay, walang inihahalo. Kami po, yung proseso po namin, wala po kaming coloring na nilalagay po. Kaya yung pinaprocess lang po namin ay purple at deep purple. Pero yung naghanap pa po kami ng buyer ng puti. Pero yung puti, wala bang puti na pwedeng wala bang abono na pwedeng pag yun ang inabono mo sa puti, magiging kulay ube rin, walang ganon? Hindi, variety niya po yung sir. Variety. Mayroong variety na ganon, puti talaga siya.
Oo, hindi pa ako nakakita ng ubi na puti. Oo. Yung puti po, hindi na, wala nang chance maging ube, pero maging violet. Pero yung violet po, nagiging puti pagka hindi maganda yung farm management po. Oo. Nakakita ko ng ganyan, yung ubi na pagbiyak mong ganun, malamang yung puti sa loob, ano ho? Yes, sir. Okay, go ahead po, Sir JL. Nabanggit na nga natin, pinag-uusapan natin itong ube ka, Henry, may iba't ibang kulay, no? Pero ngayon, ang pinaprocess nila, Sir Roger, ay yung purple at deep purple. Tama po ba, Sir Roger? Yes, sir. Opo, sir. Galing dito, Sir Roger, ano po yung mga produktong nagagawa nyo dito? Alam kong maraming byproducts itong ube. Pero ano po yung focus po ninyo na processing ng product na ube? Main focus po namin ay yung ube powder po na pure talagang ube. Tsaka yung main market namin ng buyer po namin ay ang Filipino Ube House. Siya rin po siya na po yung bahala mag-export kasi may mga market na rin kami na interesado from France. Nagpunta na po rito sa Leyte na bibili. So yung marketing partner po namin ay si Filipino Ube House. Aside ba dito sa ube powder, Sir Roger, meron pa ba kayong ibang pinoproseso galing sa ube? Mga kuan lang, sir, mga maliliit na small scale lang, yung sa ube slices, frozen, saka yung kuan, yung tinatanggalan ng hangin, anong tawag siya? Vacuum siya, pina-vacuum. Tapos yung halaya, cake, mga pakunti-kunti lang. Perfect yan ngayong pamasko. Ka Henry, yung Noche Buena na may ube cake. Ako Sir JL, may tanong lang ako. Kasi puro akong Tagalog eh. Pero ano ba yung halaya? Hindi ko alam yung halaya. Bakit ubi halaya? Ba't may halaya? Pangalan yata yun, sir, ng pagkaka-prepare ng ube. Halaya? Ano ba yun? Parang ube jam. Parang jam. Jam, Sir Roger. Parang jam siya. Siguro, baka ang Tagalog sa jam ay halaya, ano? Siguro siya. I-research natin yan, Karen. Anyway, go ahead. Sir JL, go ahead. Ayun. Curious lang ako, Sir Roger. Gaya ba ng ibang mga dried, mga powdered na mga products natin? Ganun din po ba yung proseso sa pagpa-powder natin ng ube? O pwede nyo bang mabanggit sa amin kung ano yung mga simple process lang ng pagpapa-powder nitong mga ube natin? Unang-una, sir, pagdating doon sa receiving area, pinugasan namin yan ng yung pang-washing sa motor, yung power wash, para matanggal yung mga putik. Tapos, isasalang doon, hugasan, salang doon sa slicing machines para pantay-pantay yung pagkaka-slice. Tapos mayroong mga stainless na mga tray, ilalagay doon, matrabaho siya, ilalagay doon yung mga slices, yung maliliit, papasok sa dehydrating machine ng mga ilang minutes. Tapos quality sorting, titingnan. Kasi kahit violet na, nagba-brown siya pagka hindi maganda yung quality. Pagka-brown, reject na yun. Anong dahilan bakit nagba-brown yung ating mga ube, Sir Roger? Minsan sa maturity din ng ube, yung kulay niya pag hindi masyadong purple, tapos isalang mo sa apoy, wala yung purpleness niya. Nagiging brown, mapangit na siyang tingnan, so hindi na siya sellable sa market. So, Sir Roger, gusto kong matanong, ano ba yung ideal na edad ng ube para ma-process ito? Nag-uumpisa siya from 8 months, 8 to 12 months. Ganun. So, by 8 months, Sir Roger, mula ng pagtanim mo, pwede nang i-harvest yung ube para ipaprocess? Pwede na po, sir. Ayan. So, ibig sabihin, kapag less than 8 months or more than 12 months, hindi na maganda yung kalidad nito for processing? Walang problema pag lumagpas. Hindi lang namin in-advise na pahabain pa kasi siyempre yung kita ng farmer matagal. Pero okay lang ang ube pag nasa lupa, yun ang pinaka-the best na storage niya sa lupa. Pwede siyang hindi harvest kung wala talagang market. Doon lang siya.
Yun. So nabanggit mo kanina dun sa last process, yung sa dehydrating, no? Pag after ng dehydration, Sir Roger, ano nang magiging kasunod nito? Ay kukuhan siya. Sa ngayon, manual pa yung pagpupulverize namin kasi nagkukumpul-kumpul siya. Hiwa-hiwalay. Tapos isasalang namin siya sa milling, yung milling machine. Tapos doon na, yung final na yung sa packaging. Paano po ninyo na i-ensure, Sir Roger, na yung napoproduce po ninyong powder ay talagang dekalidad? Mayroon po kaming trained na mga tao na nagsusupervise din sa. Initially, ang nag-train sa amin yung may-ari mismo ng Filipino Ubi House. Para make sure na quality talaga yung meron kaming yung mga class A, class B, na-classify siya. Para yung class A, yun yung papunta kung mayroong yung mga orders galing sa labas, galing international orders, mayroon kasi kaming hinahabol na order from France. So anong nagagawa niyo sa mga class B or class C, Sir yung Roger? class B, yun yung ginagawa namin mga ubi halaya. Halaya, ubi cake. Kasi hindi naman masyadong malayo ang diferensya, yung sa kulay lang. Sa kulay lang. Kumbaga deep purple siguro yung class A, Sir Roger. Yun po sir. Opo. Yung Sir Jel, tanong ko lang. Sa buho. Sige po ka, Henry. Yung shelf life ng ube, pagkahukay mo, kailangan makonsume para sariwang-sariwa. Gaano ang itinatagal? Simula pagkahukay, dapat maluto na o mapulverize na kasi matutuyo. Kuan po, Sir Henry. Ang ubi po kasi mayroon siyang tinatawag na dormancy period. Natutulog lang ang ubi. Hindi siya nasisira talaga. Hindi natutuyo. Pagka inarbist mo siya after 8 months, pag wala kang gawin sa kanya, maganda lang ang pagka-store mo sa kanya. Tutubo siya ulit after 3 to 4 months, mga ganun. February, March, April. Opo. Hindi po siya natutuyo. Depende. Pagka may mga sugat-sugat, yun siguro yung mga natutuyo na bubulok. Pero pagka maganda yung storage mo, okay yun. Opo. Hindi siya natutuyo. Paano po yung storage, ang tamang storage? Kasi sa amin sa Quezon, may experience ako dyan, Sir JL, na minsan idinadump lang sa isang puno, patong-patong sila. Tama siya. After a couple of months, bigla na lang may suloy. May dapat pa hong paglagyan para manatiling fresh o sariwa ang ube. Number 1 talaga na mas magandang store ang ubi, doon lang mismo sa kung saan siya dapat i-harvest. Hindi mo lang siya kunin. Pero pagka na-harvest na talaga, nakuha na sa lupa, pwede siyang iangat lang, magawa ka lang ng papag para may hangin sa baba. Yung may airflow, kasi pagka mainit, makabubulok po yung tubers. Or at least, kung hindi mo man maluto, ibalik mo muna doon sa pinaghukayan niya. Hindi na siguro. Hindi na. Baka masira naman. Masisira din. Hindi, kasi masira din kasi yung, hindi naman siguro masira, pero tutubo siya, tutubo. Kasi baka yung iba, hindi, ibalik mo na yan. Napasobra yung kinuha natin. Malapit lang naman yung pinaghukayan, ibalik mo na. Pwedeng ganun, di ba? Magdali lang yun, sir, pagka maliit, konti lang. So, sa amin kasi, mga half hectare, 1/4 hectare, so hindi pagka malapad naman ganyan, talagang kailangan makonsume na. Okay, so JL, go ahead po. Ka Henry, kasi sa Bohol marami ding nagtatanim ng mga ube. So gaano ba kalaki yung demand ng ube sa merkado, Sir Roger, no? Para malaman po natin, baka may mga interested din na mga farmers natin na mag-venture sa ganitong negosyo. Dito lang sa local, sir, hindi namin kaya, napakalaki talaga ng demand. Si Filipino Ubi House pa lang, required niya sa amin, yung pinaka-minimum niya 15 tons. 15 tons per month, pero hindi pa namin kaya. 15 tons na powder, sir, yun ha? Powder yun. Powder, sir, hindi yung ube na na fresh ube na hinarvest. Talagang yung powderized. Powder na class A. Ayun. So sa 15 metric, sir, mga ilan lang yung nasusupply ninyo sa kooperatiba po ninyo? Wala pa.
kunti pa lang talaga kasi hindi pa namin na-comply yung order niya, sir, na ganoon karami. Nasa kuan pa lang kami, hundreds pa lang kami, kilos. Yung Siguro may iba pang mga kooperatiba, Sir Roger, no, na nagsusupply din sa kanila. Hindi lang yung sa inyo. Di ko alam sa Mindanao kasi taga Cagayan sila. Cagayan. Ayan. So, talagang mataas yung demand. Nabanggit nyo kanina yung bansa o international market ninyo ay ang France. Tama ba, Sir Roger? Yes, sir. May taga-France pong nagpunta sa amin kasama ni Filipino Hobby House. Bale, yun yung outlet niya. Isa sa mga outlet niya. So, aside sa bansang France, Sir Roger, may ibang international markets pa kayo ng ube? Or so far, ngayon lang sila? May mga iba pero hindi pa na kami nag-commit, sir, kasi nga konti pa lang yung production. Konti pa lang yung production ninyo. Pero initially, binabanggit ni FUH ay Miami, Australia, Japan, mga ganun na mga country. Yun yung mga binabanggit mo sa amin. Ayan, sige. Ayan, talagang mataas, no? Yung demand natin at ang market natin nag-aantay para sa ube. Sir Roger, gaano po kahalaga yung packaging at branding, no, para maging competitive yung produkto po ninyo lalo na sa merkado ngayon? Siguro, sir, napakahalaga nun, sir, kasi pag experience namin, kahit ako mismo, pag namimili ako, tinitingnan ko talaga yung packaging. Tsaka yung isa naming produkto, yung kasaba chips, yung kasaba cookies namin. Nung nakarating dito sa Ormoc, yung kasaba cookies namin, ang unang tiningnan talaga ni Ma'am Lucy Torres, yung packaging. Sabi niya, particular talaga ako sa packaging. So, since ang mga nagsusupply sa inyo, Sir Roger, so cooperative po ninyo ay mga ube farmers natin. Gusto naming malaman kung may steady price ba ng ube kayo, may mga agreements ba kayong with the farmers, no? Para syempre, siguro kasi mataas yung demand, no? May nag-aantay na merkado, marami ding sa kanila, nakikipag-compete, no? So ano po yung mga inyo pong mga ready market at pre-agreed price? Kuan po yan, sir. Pagka yung funds, yung financing galing sa amin, yung floor price na tinatawag namin, floor price, kasi yun yung nakalagay yung sa minimum. Sa production and marketing agreement namin, kuan yun, 20 pesos per kilo po. Kahit ilang tonelada po, wala kaming nilagay na limit. Kahit ilan po. 20 pesos per kilo. Pagka wala po yun sa regardless po yun sa kulay. Pero pagka nag-deliver sila na mayroong rainbow or mayroong purple, may mga additional po yun. Pagka rainbow plus 5 pesos plus 15 yata pagka purple. Deep purple. Oo, So, ibig sabihin, may premium price pagka violet. Ayun, premium yung price. So, ngayon, Sir Roger, gaano nakamahal yung talagang, kumbaga, ceiling price na naging ninyo sa mga farmers? O kasi lalo ho ngayon Pasko, hindi ba mas mahal dapat? Kasi yun kuha namin, contract price sa kanila. Sa ngayon, sa market, mahal ang ube, nasa 60, 65, 70, umaabot ng ganun. Pagka ganitong mga season, pagka ibang mga kuan man, wala namang ube available, ibang mga buwan. Pero kami, sir, namimili kami whole year round. Pag may ube ka, January, February, March, ganun, binibili namin yun. Nagkakontrata kami sa mga farmer members namin. Kumbaga, kahit naman steady lang yung price, sure market naman all throughout the year. All throughout. Kaysa dun sa nga naman na, sige, mataas ngayon, kaya lang baka sa January, March, wala nang bumili. Pero kayo, yung 20 ninyo, buong taon yun, talagang wala hindi kayo, ang mamumroblema na supplier, hindi kayo. Hindi lang naman kami doon sa buying side kasi nagsusupport din kami from inputs. Nagpapautang kami para sa mga walang puhunan po.
Ayun naman, doon naman din sila bumabawi, yung mga magsasaka nating maliliit, nakakahiram ng pang-tuition, marahil, di ba? Oo, yung mga ganon, pag may bigla ang pangangailangan. Pero ito ho, talagang pag bare months, talagang napakadami ninyong ginagawang ubi, ano ho? Medyo marami po ngayon na nag-order ng ubi halaya, ubi cake. Oo. Busy ngayon sa planta. Medyo busy sila. Nakakailan kayo ng tonelada ng napoproduce? Sa ngayon sir, hindi pa tonelada, mga 100 pa lang. Ka-office na. Hindi, pero alam mo Sir JL, yung isang ubi naman na malaki, titimbang ng 1 kilo minsan yun eh. Di ba? Oo, sobrang mahigit pa ka, Henry. Baka nga sa isang... Malugi ka sir, pag 1 kilo lang. Hindi, baka mga 3 kilos pataas. Sa isang puno, sa isang puno yon, yung isang puno, baka hindi lang 3 kilos, ano? Pero ang minsan, mayroong nakahiwalay na, di ba, malaki, tapos may nakahiwalay na maliit sa isang puno. Pero pag maganda, yung para ma-achieve ho ninyo yung binabanggit nyo kanina na klase ho ng root crop nitong pagiging, maganda ba? Yung paghango ninyo, malaki, maganda, ano ba, may talaga, mayroong step by step na ginagawa. Although I think mga magsasaka na ng ubi pero mayroon ba kayo na ibinibigay sa kanila na dapat ang pag-aalaga ganito ha? Dapat ang pag-aabono ganito, dapat ang pagdidilig ganito. Nagbibigay din kayo ng suhestyon. Yan. Opo sir, mayroon po kaming full-time na staff ang tawag na nagtuturo doon sa on-site po. Ayun, may technician kayo. Yes sir, tinatawag po naming business accelerator po. Ayun, kasi para siguradong hindi malulugi. Oo. Gusto ko lang itanong kasi since nagpa-process sila ng powder, ilang kilo po ba ng ube ang kailangan para makagawa ng 1 kilong powder na ng ube? Nasa kuwan lang yun sir, 10 to 15% lang ang recovery. 10 to 15%? So ang 1 kilo pala, 10 to 15% lang ang recovery nun. Para maka-1 kilo ka. Abe, edi dapat siguro... Para mga 10 to 15 kilos sa 1 kilo ng para sure ka siguro. Powder. Oo. Para sure, 15 kilo ng ube, 1 kilo ng powder. Pero 10 hanggang 15. Pero magkano naman ang 1 kilong powder rice? Depende po sa sa appetite ng market. Pagka sa iyo po, medyo mas mataas. Mga 1,000, ganun po. Dito po sa atin, nasa 600 to 800 siguro. Hindi ko kasi kung meron kang 15 kilos na tigba 20, so 300. 300. Tapos pag nakagawa ka ng 1 kilong powder, mabebenta mo ng 300 to 600 pesos. Hindi, may tao pa yun sir, yung sa yung labor, power, yung overhead mo. So tutubo ka din naman siguro sa 15 kilo ng ube na gagawin mong powderize, siguro mga 100 piso ang tubo mo rin naman dyan. Pinakamaliit na yun. No? Magandang laro. Tinampiyot naman po. Oo, magandang laro na yun. Anyway, sige po, magko-commercial break lang kami dito ni Sir JL. Babalik po tayo. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy
Amoy new Calaberry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plano ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy new Calaberry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. ACS. Tip number 2. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Tutukan ang Techno Tip. Bukod sa pagiging paboritong handa, ang ube ay mayaman sa antioxidants, fiber, potassium at vitamin C na nakatutulong sa kalusugan ng puso, digestion at resistensya. Isa itong superfood na hindi lang masarap, kundi nagbibigay ng dagdag na benepisyo sa kalusugan. Ube sa hapag, nutrisyon ay sagad. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Alright, Sir JL, balik tayo sa Himpapawid with our guest. Yan, Sir Roger, hello po. Good afternoon ulit. Tayo po'y magbabalik at gusto lang po naming malaman, Sir Roger, sa very promising po ng negosyo ng kooperatiba ninyo. Mayroon pa rin pong mga challenges no, na kinahaharap. Ano-ano ba yung mga ito, Sir Roger? Una talaga ang supply talaga sir. Supply ng OB. Konti lang siya. Tapos yung ibang mga farmer kasi matagal nang nagsasaka. Isa sa mga challenge na pagka tinuruan ng mga medyo bata, hindi nakikinig sa mga batang technician ng mga farmer natin. Pero unti-unti namang na-educate. Mas maganda na ang acceptance ngayon. Yan, no? So, malapitin din sa Bagyo ang Region 8, Sir Roger. Isa din yun. Kaya medyo kaya isa din yun sa reason na napili namin root crops. Kasi pagka dinaanan ng Bagyo, kahit dumapa si OB, tatayo, babangon din siya. Kaya lang naapektuhan mismo yung yield niya ng medyo konti. Pero hindi talaga siya nasisiro. Hindi gaya ng ibang crops. Pagka binagyo, zero ka. Si root crops, pagka binagyo,
minus lang. Nababawasan lang Minus yung lang. potential. Yan talagang resilient, ano po, yung mga root crops natin gaya ng ube. Opo. Sige po. Iba pang katanungan, Sir Roger. Paano po tanong lang natin, yung mga programa po ng gobyerno sa inyo? Tanong ko lang muna, JL, kung Henry. nagsusupply ba kayo sa Baguio? Sa ngayon, wala pa, sir. Wala pa po. Pero dito sa Metro Manila? Di ko alam kasi ang outlet lang namin si Filipino Ubi House. Yung reach ni Filipino Ubi House, buong Pilipinas yun. Di ko na alam kung saan nakakarating. Kayo ang main Ka Henry, supplier. available sa Shopee, si Filipino Ubi House. Filipino Ubi House. Yun. Nakabili ako once. Galing pala sa At may kanila. website din sila. Galing sa kanila yung nabili mo siguro. Galing sa amin yung produkto ko. Galing. Sige. So, Pagka may nag-order po kay Filipino Ubi House online, kami po ang nagsiship. kita mo nga naman. Parang sila yung inyong marketing arm. Yun po. Pero kayo rin, nagmamarket kayo ng diretso. Small scale lang, sir. Maliliit. Kanya. Konti-konti lang. Pero yung Ubi House kasi, Filipino Ubi House, talagang malakihan nyo, maramihan ano. Malakihan yun, no? Oo. Sige. Sir JL, go ahead po. Yung tulong ng gobyerno, no? Yun ang binabanggit nyo. Oo. Yung mga tulong po mula sa gobyerno, paano po nakakarating po sa inyo, Sir Roger? Yung tulong ng gobyerno. Dito sa UB, maganda yung namin. Partnership namin with High Value Crop. HBCDP na department ng High Value Crop. Hindi ko na maalala yung sa DE na department yung sa High Value Crop. Maganda yung namin. At tinulungan nila nga kami nung sa mula ng strategic planning, tsaka yung procurement nila sa ngayon ng mga planting materials direkta doon sa farmer. Bali, hindi kami nagdidemand na sa amin yung tulong. Basta doon, diretso sila sa farmers. Diretso sa mga farmers. Maganda yung ganon. Yan yung kagandahan. Sir Roger, ano po yung mga next steps ninyo? No, mga ways forwards ng cooperative ninyo para po sa ube processing? Una kasi konti lang yung availability ng ube. May plano kami with Philippine Root Crops na magawa ng tissue culture para sa nursery establishment ng ube. Para sa planting materials, para mas mabilis kasi ang tissue culture kaysa sa tubers na patubuin natin. At saka doon sa processing, more machines, ayun yung plano ng aming agribusiness. Saka yung partnership namin with UMRO, organikong magsasaka at mangingisda ng Region 8. Sila yung mag-produce ng organic ube kasi yun yung isa din na malaki ang demand from EU market. Organic ube po. Pero yung sa France ba ho, maliban sa France, may iba pang bansa kayong kung wala pa kayong export ay tinatarget po ninyo? Kinuha namin yun kay Kuan sa Filipino Ubi House. Siya yung bahala doon kung saan siya makarating, sir. Kasi wala kaming permit to export. So, mas kuhan kami kay Filipino Ubi House. Sila na rin ang bahala. Opo. Oo. So, yung Filipino Ubi House naman, all year round din ang kuha sa inyo? Opo sir, yun yung usapan namin. Lahat ng mas kukunin na dapat yung lahat ng produkto namin. Yun yung unang usapan namin. Oo, tapos sila nang bahala kung saan nilang i-distribute na market yun. Opo. Well, talagang palagay ko sa napakarami ng mag-uubi sa Pilipinas, baka kayo na ang isa sa pinakamasarap masarap na klase po ang inyong variety, ano? Lalo na, hindi po nakakakita ng rainbow na ube sa JL. Ano ang itsura ng rainbow? As in talagang may rainbow color po yun? Tinawag lang po namin na rainbow. Hindi talaga yung 7 colors. Halo lang yung term na puti, violet, yung mga pakonti-konti. Ibang color. Pero ang presyo ng rainbow, mababa kaysa sa deep purple na kwan. Ano po? Opo, mababa ng 10 piso po. So 10 piso lang ang pinapataka ng isang rainbow.
Mababa siya ng mas mababa lang ng 10. Oo nga. Kasi, kasi yung Deep Purple talaga, ang ganda nun eh. Yun, di ba Sir JL, pag biniyak mo yun, talagang kumikinang-kinang yun eh. Yung ano niya. Oo nga. Oo, yung pagka-ubi niya. Oo. Parang doon pa lang sa pagkabiyak mo, parang kahit kung pwede lang, wag nang lutuin eh. Sarap ng kainin. Oo, pwede nang... Pero yung nga ho, ang tanong ko, yan ba pwedeng kagaya nung ibang, alam mo, parang singkamas? Yan ba pwede hong Yan ho bang ube, pag biniyak mo, pwede nang humiwa ka at isawsaw mo sa asin o sa asukal? Pwede na, hindi pwede? Hindi siguro. Hindi siguro. Kasi makati yung ube pag makati rin. Paghilaw. Paghilaw. Oo. Kaya dapat talagang ipaprocess. Saka ilalaga. Lutuin. Ilalaga, oo. Sige. Okay, Sir Jel, I think tayo marami nang natutuhan kay Sir Roger. Sir Roger, Merry Christmas sa inyo. Baka may gusto po kayong batiin at i-announce. Maraming salamat din, sir. Para sa mga magsasaka natin na magtanim lang tayo ng ube, mas maganda yung pangakong kita ng ube based on computation namin na kung maganda lang talaga yung farm management para sa mga maliliit nating magsasaka. Pero dito sa malapit sa amin, pwedeng lumapit kung walang pang gastos para sa farm. Pwedeng makahiram sa amin para gamitin na pang umpisa para makapagtanim ng ube. Oo. Maraming salamat din sa walang kapagurang pagbabanat ng buto ng ating mga farmers. God bless po sa lahat. Pati sa chef. Sa inyo po. Salamat. Thank you. Sir Roger, salamat po ng marami sa inyo. Mga kababayan, ang nakasama po namin ni Sir JL na panauhin natin sa Agri-Ascenso ngayon ay isa pong mula po sa sektor ng kooperatiba na matagumpay Sir JL na ninegosyo naman ng ube. Si Sir Roger Buscay, ang branch manager for microfinance ng Fatima Multipurpose Cooperative sa Cristina, Caloocan, Leyte. Sir Roger, salamat po at mabuhay po kayo. Merry Christmas and Happy New Year po sa inyo. Okay, so Sir JL, baka may mga announcement po kayo. Go ahead. Maraming salamat ka, Henry. Sa mga lahat po ng nanonood, mag-enroll na po kayo sa mga libreng courses sa aming pong e-learning portal. Bisitahin lamang ang www.elearn.e-extension.gov.ph. At subscribe na rin po kayo sa aming pong YouTube channel ng ATI Central Office para sa learning videos on agriculture. At abangan din po sa aming Facebook page dahil ipopost po natin ang mga highlights tungkol po sa ating pong naging diskusyon ngayong araw. Bisitahin lang po kami sa @ATI Interactive. Gaya rin po ng aming Instagram, X, TikTok. Makikita nyo po yan through our username at ATI Interactive para po sa iba pang impormasyon at content. At para po sa iba pang mga katanungan or topic suggestions, maaari po kayong tumawag sa aming Farmers Contact Center. That's 0920-946-2474 o mag-email sa e-extension.gov@ati.da.gov.ph. Ayan, maraming salamat po ka, Henry, at sa lahat po ng tumutok ngayong araw. Happy holidays ka, Henry, at sa inyo pong lahat. Alright, same to you, Sir JL. Advance happy birthday. Sumayin nyo na ang Agri-Ascenso. Sa ngalan pa rin po ni Ma'am Nyet Arceo. Ako po si Henry Uri at si Sir JL. Oman, thank you! Hanggang sa susunod na Sabado, sama-sama tayong matuto. Kinig ulit, nood ulit, tuloy-tuloy lang ang follow. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri-Ascenso. This time. Amoy forever.